hindi ako yung nagchismis sa'yo. Hello everyone! Ako po si Ineng, anak ni Tatay Ile at Nanay Cora. At apo po ako ni Ina Ilet. From Bugalion, Pangasinan, meron po ako na-receive na mga messages sa messenger ko at hindi ko po ma-reply lahat kaya sasabihin ko na lang po dito, i-film ko na naman yung sarili ko. Yung mga nagtatanong po sa akin, meron ba akong agency na in-applyan para makapunta dito sa France? Wala po akong agency, pero nung nagpunta ako ng Dubai from Philippines, opo meron. Nung nasa Dubai po ako, parang paulit-ulit na yung nangyayari sa routine ko. Nagbibenta ako ng mga phones, laptops, and etc. And one day off lang. Tapos, masaya naman siya kasi nakaka-experience ka naman kahit papano ng ibang culture since iba't ibang nationality nga yung nakakausap mo sa Dubai. Pero gusto ko mag-travel. Gusto ko maranasan naman yung ibang country or makita yung ibang part ng world. Tapos, pagod na ako manguto ng mga customer. Pagod na ako mag-alok ng mga insurance para sa mga products nila. And, of course, lungkot din kasi syempre, matagal namin magkakasama ng aking mga colleagues at magsisay bye na dahil nga nagbago yung pananaw mo, gusto mo makaranas ng ibang experience. So, yung isa kong kaibigan, nakapunta ng Denmark first as au pair, and then sinabi niya sa akin. And then, naging eager ako na makapag-apply as au pair at naghanap ng host family. Pero tinulungan niya ako. And sabi niya sa akin, i-search ko daw yung au pair. And then ako naman po, mahilig mag-search, magbasa-basa kung ano ba yun para meron akong idea. So, naging excitement para sa akin yung au pair kasi this is the way to go to Europe nang walang masyadong gastos. So, naging eager ako. Tinulungan din ako ng friend ko. And yung family, naging interested sila sa akin. Nag-sponsor sila sa akin and I was very excited kasi makikita ko na si Little Mermaid kasi I'm the biggest fan of the Little Mermaid. Alam ko naman maraming may gusto sa Little Mermaid. Pero since gustong-gusto ko talaga makita yun, I was eager and then boom! Talagang nung meron na akong ticket, I was very happy. I was the happiest woman in the whole world. Paliwanag ko po muna sa inyo, ano nga ba yung au pair? Au pair is a cultural exchange po. Hindi po siya nanny, kasambahay, or alila, ganun. Kasi part ka po ng family. It means na sabay kayo kakain, yung treat nila sa'yo, family member, hindi ka nila pagtatrabahuin ng parang kalabaw, or utos ng utusan. Pero syempre, depende pa rin sa family yon, sa host family na mapupuntahan mo. Yung tumulong naman kahit konti, ganun, na pag magbilang ng oras, kasi syempre, mafe-feel mo naman yun kung sobra-sobra na talaga yung work mo, ganun, or hindi ka nag-i-enjoy, sobrang stricto nila sa paglilinis ng bahay nila, ganun. Titira ka sa host family mo, mag-work ka ng maximum 5 hours a day at hindi ka po pwedeng sumobra, pero syempre. So, kung tumulong ka man ng konti, okay lang yun, give and take. Kasi pag ikaw din may kailangan, pag kunwari may travel ka with friends, papayagan ka nila na hindi mag-work, gano'n. Syempre, pinapahiram nila yung bahay nila for party. Tapos, hindi sila stricto. Pero tayong mga Pinay talaga, diba, hardworking. Syempre, pag wala tayong ginagawa, tapos makikita natin sila na todo kayod para sa pamilya nila. Tapos mararamdaman mo din na mag-give ka ng konting tulong. Kasi nga magta-travel kayo, magbabanding kayo. Minsan, i-invite mo yung mga friends mo, mag-sleep over sa room mo, ganon. So, pag pinapayagan ka na maganon, syempre magtulong ka din kahit un petit peu, konti lang. Huwag yung sobra, yung talagang kayod, no.
Tapos, may age limit din ng au pair. I-search nyo na lang din po kasi ayoko magkamali. Kasi nag-iiba-iba po yung rules ngayon. At dapat wala pa po kayong anak at hindi pa po kayo kasal. Pag may boyfriend ka, of course, pwedeng-pwede. Okay, nung nakarating na ako ng Denmark, para na naman ako nanaginip. Kasi natupad na naman yung dream ko na... Okay. Oh, sorry. Naiyak ako. Siyempre, as a ordinary Pinay living in the countryside sa Philippines, naalala ko, nakikinood lang kami. Wala akong TV. Wala kaming TV. So, medyo ambisyosa ako na makita yung mga Disneys. Tapos, nung nakarating na ako dito sa Europe, ang dami kong nabisitang mga castles. I was feeling princess. Walking, seeing the castles. Naalala ko nung bata ko, napanood ko lang yung Little Mermaid. Before matapos yung contract ko sa Denmark as au pair, naghanap na ako ng next country destination ko to stay again, to live and to experience new culture, new food, and meet new people. So, ang au pair, hanggang 30 years old lang, depende sa bansa, hindi lahat pare-pareho. Nag-turn 30 ako, hindi na ako pwede sa Norway, which is gusto ko mag-move sa Norway pero hindi na pwede. So, wala akong choice. Piliin yung France kasi pwede pa yung age ko para mag-au pair. So, naka-move ako dito sa France, hindi dahil meron ako naging agency or dahil nag-affam ako, hindi po. Nag-au pair po ko at na-depress po ako ng sobra dito sa Paris, France. Alam niyo bakit? Yung napuntahan kong host family, tumutulo na naman yung sipon ko. Yung napuntahan kong host family, hindi kami nag-match. So, naging sobrang malungkot ako. Para akong nakakulong sa bahay nila. Na nakakalabas naman ako, hindi yung kulong na kulong talaga. Pero yung hindi mo maramdam yung family spirit. Kasi ang au pair, dapat part ka ng family. At kahit part ka ng family, dapat meron pa rin kayong boundary. Kaya hindi ako naging masaya sa dati kong host family kasi meron akong curfew na bawal ako lumabas ng after 10 ng gabi or bumalik ng pasado alas 10 na ng gabi. At naabuso din ako ng anak nila. Alam ko bata pa yung anak nila, 10 years old. Pero yung the way na magsalita siya sa akin, as in tagos sa puso ko hanggang utak ko. So nakaka-depress. Kaya nung nagpaalam ako sa kanila na mag-change host na ako, kinabukasan, pinalis nila ako. Out of nowhere. So, hindi po madali mag-au pair. Swertihan lang din kung mapunta ka sa mga mabubuting host family. Tapos nalaman ko na pwede pala ako magka-work permit using my long stay visa dito sa France. Kahit au pair visa siya, pwedeng-pwede. Kaya, luckily, nagkaroon ng work permit. Na-convert po. Pwedeng-pwede. Au pair visa to work permit. Pwedeng-pwede po. Basta maging eager ka. Totoo yun. Pag naging eager ka, parang isa na lang nagiging goal mo sa time na in trouble ka. Isa-search mo lahat. Paano ka makapag-stay, makasurvive, or makamit yung goal mo kasi eager ka na yayakapin mo talaga siya. Okay, yun lang po. Bonne nuit, Aduma. Good night, everyone.